Basta iistorbo nung Ruby na binan nila kani-kanina lang. Ang hirap ng link dito, no, para sa Aurora. Parang wala na kagad siya sa option. Sobra. Hindi mo gugustuhin na mag-link, knowing na pagbaba mo, titigil ka pa sa frozen moment, tapos Oo. may stun pa yung Brody. Yun pa. Kaya kang i-outplay ng Hirara, 1v1. Hayabusa din, ang hirap kasi yung Hirara lumulubog. Oo. Nalilibitahan ka na eh. So for TNC, they might as well go for Novaria. Pwede pa sila actually mag-Rafaela kung gusto nila. Just in, para dun sa Bring Me to Life. Just in case. Pero, Ayan na. Arlot. Para kay Ryota. Yota. Nangiti siya, pare. Parang gusto niya yung pick up na yun. Kanina kasi, ang assignment niya lang maging sandbag eh. Ang assignment niya lang, kumunat ng kumunat at mabuhay ng mabuhay. That's Oo. the goal. Pero ngayon may iba na siyang side quest. Kailangan Oo. niya ng sumet up. Sumet up na yun. Yun yung kakaiba dito, no? Pero si Coil, nagiging maingay si Coil dito sa comms nila. Oo. Oh. Parang siya talaga pinapapili. Anong hero mo, Coil? Lance? Coil, 5 seconds, Coil. Ay, 17 17 seconds, Coil, ha? Taga. Coil 70 seconds. Ayan na, Suyo. Ito na. Dahil sabi natin. Ano to men? Ito yung mga matatakot talaga na mga porsyento play. Kasi ito yung mga hindi natin kadalasan na nakikita na masyado. Pero dahil oras na ng kagipitan, naban yung Nola, naban yung Fanny, na-deny pa yung Hirara halos. So, I'd say you go with something that you trust the most. For Vin. Navaria na siguro yung best. Or, wait lang, baka magka-Eve pa na lumabas, ha? Pwede rin. I'm Kasi, not gonna be well, surprised. pang-counter nila sa mga Zoshin. Yun nga eh. Pero hindi kasi may Arlot na, tapos may, Lilia. Lilia na lang sila. So, again, hindi ganun kakunat yung lineup na meron dito ang kupunan ng PNC. So, again, the idea for Aurora is to assert their dominance. Pero ganun din naman kasi. Ganun din naman yung gustong or plano dito ng Aurora Gaming na bilisan lang yung rotation, nasa atin yung Matilda, nasa atin yung Esme, nandun yung kunat factor natin. So maybe, just maybe, we can find a way to make this too fast for us. Kasi sa ngayon, hindi ko alam kung ano magiging ideya ng Aurora dito eh. Dadaigin ba nila sa rotation o dadaigin ba nila dun sa teamfight mismo? But one thing is for sure, kailangan nilang maalagaan yung Melissa at all costs. Pare, kung frontline lang ang pag-uusapan, may malaking kagipitan itong Aurora Gaming. Esmeralda lang kanilang aasahan dito. TNC Pro Team, sobrang sobrang nakalat nila lahat ng kailangan dito sa lineup na to. May early game damage sila, may aasahan sila sa clear wave din, di ba? Yung threat nung golden hour. Correct. The thing is, medyo same lang halos. Oo. Kasi, Arlot lang din naman yung sabi natin may kunat factor. Sa bagay. Pero, sa early lang. Yung Marcel kumukunat yan pagdating ng late. Oo, kasi sa Thunderbird, pre. Oo. So, yun yung nilamang ng TNC. Kasi, yung scaling nila, hindi lang para dun sa gold lane, even yung kanilang roamer ay scaling din. So, worst comes to worst na umabot to ng mga 30 minutes, maa-outpace na ng TNC sa kunatan. Grabe naman 30 minutes, pre. Pero posible kasi. First Sa bagay, sa Posible bagay. kasi isipin mo, nung mga nakaraang laban, nakakita tayo ng mga maraming makukunat na heroes. Oo. Kaya't willing na mag-force dun sa bush, maghanap ng vision, bigay ng info dun sa mga kakampi nila. Pero ito kasi pare, pag nataguan ka ng isa, tapos 5 yung nakakumpol dun sa bush, dun talaga matatapos yung buhay mo kasi hindi ganun kakunat yung mga heroes na meron yung parehas na teams. Except dun nga sa sinabi ni Joshi kanina na Thunderbelt Marcel that we could probably see the longer this game goes. Nakakabuisit pa naman yung tumitigil-tigil ka dun sa frame moment, di ba? Kala mo lagkay. Kala mo naglalaga. Sinusubukan ni Ryota na banat-banatan si Nats dito. Pero napi-freeze na itong si Jome Nako. dito sa lane niya. Yup, that's just how it is. Kasi hindi na ito yung katunggali niya kanina pero parang may palagsil. Galit ni Coil, pwede siyang bigyan dito. Andiyan yung mga glooms dito ni Ven na buhay. Itong mid laner from TNC at makakauwi din naman ng malaya si Coil. That's a flicker though.
that was utilized nitong si Vin. So that means TNC, kailangan nila mag-recalibrate. Hanap sila ng panibagong paraan para makapalag dito. At si Nats na naman ang kanilang magiging target. Ang Subukan sakit na si naman Saida nun, dito, agad. naramdaman talaga lahat. Oy! Pero pumasok na rin si Coil. Hindi tumama ang kanyang mga washing-washing. And Nats, as well, ay buhay pa rin naman. And level 4 na rin siya. So pwede na tayong makakita ng aksunan pagdating sa unang pagok. Nagkaroon pa ng chain of events dahil wala si Vin at na-force yung flicker niya, na-force siyang umuwi, hindi naging effective yung gustong gawin ng TNC na bawi sana Oo. doon sa may bandang top lane. Now for this turtle, lamang ang Aurora. Okay, si Zen, hinahanap na ang mga miyembro dito ng Aurora. Pumasok na rin itong si Nats. Aatras din siya. Nandun yung final slash, pero hindi na makakapit. What? Pero may 1v1! 1v1! Doon sa may bandang ibaba, first win, napunta na rin sa TNC Pro Team. Riyote mamamatay. Andun na rin Saida! yung beacon. Saida ay magwawagi. Double dash ang kanyang nagamit. Kaya lang Ubus magbibigay na! siya dito ni Yuen. Double kill din. Panimula dito kay Coil. Ganda ng palitan. Again, magagandang simula ang nakuha ng parehas na kupunan. One, TNC gets a Brody kill, first blood. And then, Aurora's managed to give 2 kills to Coil. Ubus pre, oh. Papasag lang ngayon Tori sa baba, oh. 3 palo na lang, basag na yan eh. gosh. Simot, Sinimot ni Big J. Oh my God. And that, gutom na si Gutom Big na si J. BJ, pre. and that evens out that trade. I mean, kung nakakuha ng isang kill ang TNC plus a turtle, pero dalawa yung sa Aurora, ang naging break-even, yung energy shields na nakuha ni Jom doon sa baba. Oo nga eh. Tinan mo, 1,000 na ngayon lamang ni Jom against kay Domeng. Talagang malaki-laki to. I believe may mga na-miss pa nga na minions dito si Domeng kasi pa level 6 na. Oo. Itong si Jom. Tol, dinay din kasi. Dinenay siya kanina eh. Oo. Kumbaga, na-realize ni Jom kung sino siya ng early game eh. Pag early game siya yung God kasi hawak niya yung Brody. But of Yeah. course, later on, it's totally gonna be a different Oy, story. Pero teka lang. na naman ang mga matalik. That is Dalawa. still gonna be safety na dadalhin nitong si Zen dahil nagamit niya yung Golden Hour. Hindi naka-combo. Ang ganda sana ng habol na ginawa nila Light doon kay Zen. But again, this is still a Marcel. Vin, Tapang talaga eh. trigger discipline din sa kanyang black shoes. Oo, meron din kasing guiding wind eh. Kaya pala pasok ng pasok. Itong si Coil, hindi na niya kailangan gamitin yung extra vertical niya para lamang makaligtas. Kasi may guiding wind din na pipindutin lang niya. Yup, still A-OK para sa parehas na teams. And in fact, kahit nga nasabihin natin na nakaplato ng sobra itong si Jom sa may bandang ibaba because of the 2 kills and the turtle that Rora has gotten, medyo dikit. Pero lamang pa rin in terms of the gold ang Northern Lights. Just by 100 though, TNC pwede pa rin sila makahanap ng paraan para mabalik yung senaryo towards their favor. Pero karamihan ng mga nangyayaring ganap ay dito sa bandang ibaba. Tag team partners, si Zen, Jom, Light, Domeng. Pero doon naman, 3-way ang makikita natin between Aurora's trio mid and all of the others na mapapansin natin na naghaharapan na sa pagong. Okay, sasama na rin sa gitna itong si Doming ha. Nakapag-double lane siya. Binibigyan nila ng pagkakataon na makahabol pagdating sa ginto. Itong kanilang gold laner, si Nats, ay umaabante na. Falling Charmer yung magagamit. Nakita nila si Zaida. Talagang hindi natantanan nito ni Nats. Si Ryota naman, may threat ng kanyang final slash. At si Coil ay makukuha na itong pagong na ito. At yung Torre, by the way, dun sa baba, ay nabasag na rin ng CNC Pro Team. Pagong para sa Torre. Gusto Torre pa sa gitna. Oo, ay na po. Pure Bay nagamit din dito ni Yue, pero tatay na bitbitin itong si Ryota. Kaya lang lalaban at papasok ito si Zaida. Si Zen ngayon na magiging tower trigger from Vin. Si Light ay nandito na rin para rumisponde. Zaida? Zaida? Pero si Zaida ay aatras. Golden hour. Wala na mga abutan mula sa puna ng Aurora. Grabe, pre, chaos eh, no? Dol, pero walang namatay doon. Walang namatay. Isipin mo yun, ang dami nangyari, ang dami nagkabitawan. But again, I'd just like to go back dun sa kamakailan lang na turtle fight. Ay! Ano, scaling! Big J! Na si Big J! Oh my- Busog na si Big J! Oh my goodness. Lalabanan natin ni Big J ito lahat ha. Pero andito ang responde. Buhay? Subukan What? niya iligtas na iligtas. Ay! Si What? Abot na rin. Pero Abot! aabutan pa ba siya? Doming ay sumama na. Tulamat memory. Mapipindot niya. Pero hibitin yung damage. Makakapatid din naman isa. 2 for 1 rather. Ang magiging palitan doon. Pero gaganti ata ang TNC. Nakita ni Ben at ni Ryota doon sa damo itong sinas. Pero iiwas na rin sila. Again, almost safe itong si Big J. Pero Aurora, hindi sila uuwing luhaan doon. Kinuha nila ang 2 buhay ng TNC. Napaganda lang for Big J ay si Coil yung nabigyan niya. So kahit pa paano ay napigilan
yung pag-scale up ni Coil. Yun, oh. Pero napigilan din naman nila, ng Aurora yung pag-scale up ni Jom. It just took them a lot of time and resource. Umabot pa sa punto, kailangan na mag-flick at mag-dive in. But again, this is a Matilda we're talking about. I mean, kahit pa mag-dive sila ng mag-dive hanggat maliligtas sila ng Matilda ni Light, that is okay para sa Aurora. And tuloy ulit si Jom Taas. na kukuha ng mga tore lang. Pinipilit ng Uy. TNC na ilaban kung sa nasan si Jom. Dami. Lima ito Falling Storm na gagamitin pero Golden hour. pipigilan nila ang plano dito ng Aurora. Pero sino ang Yota. mapupuruhan? Makakatakas ba siya? Hindi kasi nabibitin ni Yue. Habang si Binmin magiging next to target, nakaka-free din si Dom. Ito ang stand mula kay Coil. At dito maliligtas si Zen. May nakaka-free na. And Joey makakamatay. Susubukan ng mong design na. Aabutan ba siya dito? Naabutan! Hoy! Hoy! Outplay! Makakapatay na siya ng isa pero si Doming ay makakabawi. So kahit anong init ng TNC during that time, mas maliwanag talaga ang teamfight ng Aurora. Napaganda pa lalo. With Yue on this lantern flares, hindi siya mamatay and at the same time he's giving problems for TNC na kahit sobrang daming dash na meron. Mga members ng TNC okay lang kasi naaabot naman. Okay lang kasi naiilawan pa rin. Nagiging pindutan na yung sistema ng dalawang teams. Tila nawawala. Kasi parehas silang gusto makipagsabayan na ng ano dito, ng pindutan. Pindutan lang. Ito na yun, Pindutan Gamers at its finest. Zen Zen, kalahati na yung buhay dahil tinatamaan din siya ng mga tsakadal. Tapos si Doming nandun lang, si Coil hindi man lang na-contest. Aurora gets another turtle at yung TNC tol, hindi sila ngayon nakakahanap kahit na nasa kanila yung Brody, kahit lumamang si Big J kanina. Wala silang mahanap na trade. Pero teka lang, si Saida lumalaban ulit. Dalaban natin sila dito. Court, tapak sa akin ay. Pero andito yung mga pagbabad ng Blooms sa Divin. Uwe! Hindi nila halos magamit. Pero si Uwe susubukan bitbitin din si Riota. Flicker na first. Tsakadal! At ang kanila bibigyan. Golden hour! Napicture Tatuhuli! Lo. Si Koy ngayon nag-aabang ng pagkakataon na pumasok sa mga membro dito ng TNC. Torn apart memory mula kay Jom. Pero wala halos damage yon. Lahat ay nahihilang ng mga shields mula kay Light. Class of the Oasis present. Enchanted Talisman for the CDR. Talagang ang goal ng ni Light dito, iligtas yung mga kakampi niya. Pwede namang pang-engage kapag may nakitang pwedeng i-engage. Pero mainly the idea is patagalin yung laban. I-sustain lang yung mga nangyayari. Tol, kahit si Vin kanina, tinignan niya na lang yung tore na bumagsak eh. Kasi ayaw niyang pumasok dun sa ano yun, dun sa 3-point bilog. line. Oo. Ayaw niya pumasok dun. Kasi parang, bakit ang lawak ng range yan? Dapat bawal yan eh. Oo. Dapat bawal yan. Pero men, nangyayari pa rin. And now, Aurora, not only are they back in the game, but they're also leading by 2.8K. At may mahahanap silang isa. O nahanap yata sila. Unahan na lang yung dalawa. But either way, it's still an escape para kay Zaida. Dahil ang tunay na pakay ng Aurora ay ang purple objective. Yun, nakuha naman din itong dito ni Saida. Nagamit yung kanyang retribution. Pero aabot naman yan para doon sa unang Lord ng larong ito. Kakalmahan na muna ng magkabilang panig at napakaganda ng posisyon ng Aurora dito. Tsaka ano din nagsama-sama rin sila. We're talking about decision making. We're talking about carrying over momentum. They've carried over yung early game na hindi pa nga tayo sure kung kanila ba talaga napunta. Kasi there were times that TNC pa yung nakakalamang. Even Zome, lamang pa siya kay Doming nung early game. Pero ngayon, nakahabol na si Doming. Sama-sama na yung Aurora. Ang kailangan gawin ng TNC ay ma-isolate pa isa-isa yung laban. May ma-final slash, may mahuli itong si Zen, may mapatay itong si Zaida. Kailangan mag-ingat ni Coil dahil doon manggagaling. Pero hindi rin nilalaban ng TNC. Makikipagsayawan sa Lord. O kasi Sayawan sinusubukan na nila. talaga. Sinusubukan nila. Perfect Eagle, Okay, nagamit na yung Circling Eagle habang Zaida. natagpuan na ni Nancy itong si Zaida. Susubukang i-zone ng models. Makakalapit pa, hindi. Hindi na. Kaya si Cole ay nakuha na kagad. Ay, laban! Sabi nila, sige, laban natin. Doon final slash, napicturean yung tatlo. Habang si Riota ay napalalim. Pero si Zen ay Hanap pa rin! At siya'y mamamatay. Riota lamang ang mabibigyan plus may Lord pa sa Aurora. Tol, pinatigil na yung mundo't lahat
nahabol pa rin ng Aurora itong si Ryota. That's a 4-on-5 scenario as of the moment. May Lord na nagmamarcha din sa bandang ibaba. Fortunately for them, meron pa Ay! mga Holy Shields pero nasasaktan na gosh. si Zen dun sa mga manika, sa mga sinulid na binibitawan itong si Domeng at talagang rumaragasa ng malupit Ay! ang Aurora. Si Binay namatay. Kagad ng mabilisan lamang. Tommy makakabasag na ng torre dito sa may bandang gitna. Habang sa ibang bahagi naman sila magta-transition. Apat na meron mula sa TNC ang nakabantay at nakamatsyag doon sa kanilang kristal. Mahaba-haba pa naman doon sa itaas sa bahagi. At Wala yung Lord, nakamatay. punong-puno pa yung buhay. Susubukan pumasok ng mga Oy! members Oy! ng TNC. Pero wala tatamaan yung fire slash. Mapipicturan. Riot ay mamamatay. May Lord pa kasama dito ang Aurora Lock. Gaming. At ready na sila ipaghiganti ang mga naganap ng game number 1. At kukunin nila itong game 2. Gante ng ape. Wala namang pasok bukas eh. Dali na natin sa Game 3. Aurora just being Aurora. Pinag-uusapan pa lang natin kanina, should they go back to basics? Should they embrace yung mga ways to winning nila before? With that Matilda from Light, sama-sama lang, dikit-dikit lang, tiniis lang nila yung mga times na nadudurog si Domeng ni Big J doon sa lane. Hanggang sa hindi na sila mapatay, wala nang masaktan sa kanila. Courtesy of those heals, courtesy of those shields. And yung bilis ng ikot nilang sama-sama, that paved the way for Aurora to take this game number 2. Pare sa totoo lang, baka nakakalimutan, sabi kasi ng Aurora dito, sabi ni MTV, sabi ni Coach Dexter, baka nakakalimutan nyo yung blacklist variant namin. Eto na yun, pre. Bumabalik ang mga healing. Oo, tol. Yung mga healing galing, the Ultimate Classics, ay hinuhugot sa baul ni Coach MTB at ni Coach Dexter. Player pa si Coach Dexter Oo, noon noong time na yun. Kasama pa siya sa ube noon eh. At ito, alam nyo na kung anong oras. It's Aurora's time to shine with Light, making the most out of every opportunity. At talagang yung Matilda, kabisado nyo kung paano paganahin at talagang na-enable niya yung kanyang mga kakampi into actually setting up plays. Alam mo, balik ko pa nun si Light. Bakit? Oras na para itama ang mali. Tama. Yun na yun. Tama ka dyan. Diba? Tama ka dyan. I agree. Kailangan ng ibalik doon sa ways ng pagiging world champion. Kailangan